intinding-intindi. Kitang-kita ko yung struggle, malinaw yung mensahe. It raises yung discussion about abortion. We should finally talk about it and do something about it. Hindi mo alam yung pinagdaanan ng isang tao unless you've lived it. Ang hirap maging babae sa Pilipinas. Nangyayari siya sa maraming kababaihan sa Pilipinas pero hindi siya pinag-uusapan. Sobrang happy kami na may ganitong film to talk about such complicated issues. We need to start having these types of conversations. We get a glimpse of the reality of other women. The choices that we have is we don't have a choice. Paano sa mga unfair na bata, 13 years old, na biktima ng isang bagay na hindi nila kagustuhan at all? We're supposed to have this conversation years ago but walang matapang na kayang gumawa ng ganito. Kaya naman talaga sobrang raw and sobrang nanginginig pa rin ako from the experiences ni Sunshine. Kwento siya ng maraming kabataan at mga batang babae na rin. I think it's time for us for also to understand na women can dream for themselves. Imagine, as young as 13 years old, how many women experience those kind of injustice. If you teach them reproductive health, sexuality, education, they will become promiscuous. Mali po. Hindi. They will learn how to protect themselves. Even if I'm a feminist, I will never feel what a woman feels. And yun yung power ng movie. May na-feel ako. Taray ng upo mo, ha? Yes, kasi Barbie tayo today. Nasaan ba siya? Nasaan ba siya? Nasa backstage pa? Hello! JP, Ah, ano ang favorite Barbie mo? yung played by Margot Robbie. May Ikaw? sagot ka agad ah. Ikaw, anong favorite Barbie Ako, mo? ang favorite Barbie ko ay yung Forteza. Ay! Familiar yun! Ito naman lumayo pa, Margot Robbie talaga. Hindi naman niya Akala tayo ko kasi kilala. So, for the first time, grand debut niya Yes! sa Walang Kwentang Podcast. Guys, huwag kayong magtulakan! Huwag magtulakan lahat Huwag ng mga magtulakan. kapagpa-picture. Oo. Oh my God. Oo. Sinara namin yung buong Kamuning. Kahit ang layo pa ng Kamuning dito. Oo. Ang daming first-timer dito sa Ah, live recording. Sino welcome. ulit? Hi! First-timer sino? Oh, si May camera Jenna dun, yan. oh. May camera dun Kita sa kayo likod. dyan, ah. Yes. Oh. Barbie Natics ba Barbie tawag? Natics. Barbie Natics. Oh, make some noise, Barbie Natics! Grabe! In fairness. Magkano binayad sa inyo ni Barbie? Ayaw nga! Ako nag-punch nun eh. Welcome na natin ang ating guest sa couch. Yes. Wow, sa couch, sa gitna. The star of the upcoming horror film, Peace 77. Walang letter T yun. 77. 77. 77. Yes. Barbie Forteza. Forteza. Kaya mo lang ng pinanggalingan. Promo day to day ni Barbie. So, talaga namang itong ang Walang Kwentang First Podcast. time kong makahawak ng podcast mic, ha? Talaga. Huwag may uwi ah. Pero okay lang, medyo tagalan ko muna yung hawak. Anong difference niya sa ibang mic na nahawakan mo na? Eto naka-on. Kasi pa nag-mall siya ako naka-off. Lip sync eh, charot. Ganda. Sample nga ng lip sync. Ay, ganda. Narinig ko si Taylor. Ang lakas masyado. Ang lakas. Ang lakas ng reverb talaga. Pakilala muna tayo. So, ang ginagawa namin, di ba, pakilala lang muna tayo bago Yes. natin i-start ang ating racket memes. Kanina pa tayo nagchichikahan, di ba? Oo, Okay. nakalimutan namin. Ako si Tonette at di ko alam kung maalala ni Barbie, pero mamaya chika ko sa kanya. First time kong maka-work si Barbie Stairway. sa Stairway to Heaven. With Direk Irene and Yeah. Binibini. Binibini. Ang bata pa doon ni Tonette. Oo, ganito pa lang ako Bakit? nung... Funko Pop. Tirador pa ako ng food props no. Hindi ka naman doon nagtimpla ng Nescafe. Hindi Stairway to Heaven. Parang hindi ko na maalala. Bakit magtitimpla? Kasi 'di ba usually ang mga PA sa teleserye kapag wala nang makuhang matinong talent, nagtatalent. Correct. So ako Or na pag lang hindi carry nung nakuhang... Yes. Pero merong isang beses na pumayag ako mag-talent, may bayad. Siyempre, Magkakanaw ng kape. Kanaw Sabi ko, ang word. Magkanaw ng... Ganun yung term nila kakanawin. So yun, minsan gagawin talaga natin ang mga bagay sa halagang. Para sa 5 sining. cube. Uy, additional Diba? yun, parang 5K, additional 5K or 7K. Hindi ka ba, Mi? Di ba? Kahit 3 beses pa nila gawin yung pagkanaw. Bakit 3 beses? Wala, 3 takes. Pag nag-backend yung artista, isa pa. Oo, okay lang. 5K eh. So yun, that's my first Barbie experience. At nakapagpakilala ba tayo? Oo, si JP. Ako si JP at ang paborito kong Barbie Forteza film Ay, wow. ay Marikina. Ay, shit, oo nga. Napanood niyo ba yun?
Yeah. Oh, di sila sure. Hindi na kompleto yung yes eh. Barbie tribute pala to. Barbie tribute. Kasi ano na, parang 30 years na sa industry, tama ba? Yes, 30. Yung alam ng public yun, Hindi alam ng public. Okay. Matanda pa sa kung sino siya. 30 years. Grabe naman. Nako. Oo nga, Marikina. Yes. Isa rin sa mga paborito ko talaga yan. Sobrang galing ni Barbie doon. Nagpakilala. Thank you. Sige, ikaw naman. Anong pakilala Ako naman po, si Barbie Forteza. Iniwan ni Ryan Gosling para kay Eva. Tontawa naman, direct. Grabe naman yun. Masakit yun para sa akin, ha? I'm Pwede so huwag yung sorry. pagtawanan yung heartbreak ko. Sige, edit out namin. You know, Ryan was such a dear to me talaga. A deer. A deer, a female deer. Pero hindi, meron akong kasabihan. Kasi sinabihan ako ni Miss Xiao. Ay, tama. Go. Sabi ni Miss Xiao, alam mo, witty sila dito. Meron silang mga kasabihan. Dapat meron. Tapos hindi kami nagkasabihan. Sabi ko, Diyos ko, tinatamaan na ako ng antok doon sa adobo ni JP. Sabi ko, mag-iisip ako ng kasabihan. Sige nga, try ko nga to. Ang taong hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan ay mabilis maliligaw sa kanyang kinalalagyan. Taray, ulitin nyo nga. Taray. Ano ibig sabihin ng tanong? I think, pumirmi ka na lang. Oo. Diyan ka lang. Para di ka maligaw. Huwag ka maligaw, di ba? Tama. Para hindi ka maligaw, huwag ka na umalis. Tapos may meeting ka, no? Dito ka lang. Dito lang ako. Kasi po meron pong kasabihan. Sinabi ni Barbie. Kaya pala hindi siya umalis. Bandang huli, kasalanan ko pa. Hindi nakaintindi. Okay, sige. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Racket Pa More, a shooting and taping memoir. Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit iamrentals.ph. Pero ngayon, shooting. Shooting memoir. So, kasi P77. It's a horror film. Nakakatakot naman yung trailer pero kailangan ko panoorin. Ma'am Sonia, kailangan ko po ng trabaho. Hindi po kayo magsisisi. Baka ikaw ang magsisi. Ito anak, maganda na lilinisin mo. Ito lang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Sige, mapalitan na lang kita. Trabaho mo na lang yung gagawin ko. Ano ang ginagawa ng tambalang Luna at Jonas? Promise. Titira tayo sa isa sa mga matataas na building niyan. Ate, masaya ako pag masaya ka. Bakit sabi mo malungkot dito? Alam mo kung ano to dati? Morgue. Punta na ako dyan. Delikado dyan, Ning. Itong buong bahay na to. Parang may isip siya. Parang kilala niya ako. Sisip-sipin nila ang utak mo. Ate, may tao dito. Asan? Tayo lang ang tao dito. Alam ng bahay na to kung ano ang tungkol sa atin. Inuunahan niya lang tayo mag-isip. Niloloko niyo lang ako. Sinungaling ka! Sinungaling kayo! Huwag kayong lalapit! Anong gusto niyo? Patayin ako? Kinakain nila ang pagsisisi mo, ang kasalanan mo, ang kalungkutan mo. Di ka daw makakalabas. Ang ganda ng trailer! Diba? Napasigaw ako yung bata ba yun? Yung bigla siyang tumangkad. Yes! Yung transition nun. Pero honestly, may nakakatawang ano yun. May nakakatawang backstory yun. Kasi hindi namin makuha yung timing nung umpisa. Yung aking kasama doon sa pelikula, si Miss Audrey. Hindi namin makuha yung timing nung horror. Na, ganon. From, kailangan kasi syempre magtago si Yuen, diba? Tapos kailangan hindi siya makita sa likod. Tapos parang minsan nagkakaapakan na sila kasi nasa likod lang ni Audrey si Yuen. So ang medyo matagal yung eksena para makuha namin yung magandang transition. Kasi no edit yun. No edit. Ano siya? Hand to mouth. SDE. Same day edit. For airing yun. Ano yun? Ano, hindi ano. Ano siya? Actual. Parang practical. There you have it. Practical. Not VFX. So ngayon, ikukwento sa atin ni Barbie, bakit kailangan pa rin ng horror film ng mga tao
Kasi ako hindi ko talaga gets eh. Gusto ko maintindihan. Personal question yun. Basta matatakotin, yes. Kasi ako, aaminin ko talaga. Ayan, sila tuloy niya agad. Ay, ano ba dapat? Hindi, mamaya dapat. Pero sige, go. Sige, ayan. Kasi, kaya kailangan natin ng horror film. Kasi parang napakatagal na nung huling trademark ng mga horror films. Na Pinoy. Na Pinoy, di ba? Namely, yung mga Shake Rattle, di ba? Yung pag sinabi mong Pinoy horror, yun agad yung papasok sa isip mo. Or kaya mga pelikula ni Miss Chris Aquino. Yung parang meron ka talagang trademark na go-to film pagdating sa Filipino horror. So parang ngayon, gusto natin siyang ibalik. Kasi ngayon na thankfully, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng Philippine cinema. Syempre, kailangan natin i-explore lahat ng genre. Hindi tayo papatalo sa Hollywood. Ang Hollywood, namamayagpag ang horror genre. Tapos tayo, mag-stay tayo sa hindi ko love naman story. sinaportahan yung Hindi ka ba horror fan? Hindi talaga. Bakit? Kasi natatakot ako. I'm scared. Kaya nga dapat mong i-face yung fears. Hindi, okay lang ako. Wala akong pagkakayan. Wala walang ganun. Ako kasi, duwag ako. Duwag ka saan? Sa maraming bagay. But here I am. Duwag ako, pero I'm the biggest horror fan. I'm the perfect market for the genre. Kasi ako yung tipong kahit nakagano yung kamay ko sa mukha ko, yung scoring lang, nagugulat pa rin ako. Tapos yung talagang pag yung eksena nga, ako na rin din, nakaganon lang siya nakaganon yung kulto dun sa loob. Hindi na parang i-recreate yung syempre nga. Diba? Yung parang, syempre pag uwi mo, medyo ikaw na lang mag-isa sa kwarto, pagpatay yung ilaw. Syempre pagpatay yung ilaw, mag-a-adjust yung vision mo sa gabi, diba? Tapos medyo parang may maani na gano'n, parang nakaganon. Parang hindi na ako diba? Kasi yung ganong experience, kasi ibig sabihin, nagdala mo talaga yung pelikula. And yun naman talaga yung essence ng filmmaking, diba? Tsaka horror film yung masarap talaga siyang panoorin na kasama yung barkada. Oo. Kasi laging sa barkada, parang feeling ko, pag manonood kayo sabay-sabay ng horror, lagi, yung pinakaunang manana. Meron laging ganun na yung parang wala pa ka, tapos sila yung magugulat. Oo, siya yung magugulat. Tapos may isa yung ibang nasa sinihan. Oo. Yes. Or tatawa. Minsan yung mga Pinoy pag natatakot, tinatawa. Pero hindi ko alam kung naalala mo, yung horror film ni Barbie before, The Road. Ay, Nakakatakot yung kay Barbie. Actually, na-enjoy ko yun. Na-enjoy kong gawin yun. Direct yung laras. Yan gano'n na. Para sa akin, importante paggawa ng horror, yung rhythm, tsaka yung pulso. Oo. Kasi, madaling mag-jump scare eh. Madaling mag-execute ng jump scare. Pero yung build-up, yung parang kailangan mo munang aninagin, kailangan mo munang isipin, or minsan may mga times na casualan yung eksena, biglang may lalabas na something. Yung ganon, yung unpredictable yun. Ganon si Direk Yam naman. Tsaka itong P77, ang director nito, yung tandem ulit, Derek Cabrido, Enrico Santos. sila sa Clarita. And Maliari. Tapos ang nag-DOP, si Maiko David. Ang tandem nilang dalawa. Kaya ang ganda ng ang ganda ng trailer. Visuals, Ang ganda. Ang nag-edit ng trailer niya ay si Nards. Si Nards Torres. Si Nards Torres. Ibang art din yung edit ng trailer. Oo. Kasi, Kailangan may pulso ko rin sa pag-edit. Nang hindi mo dapat ma-spoil. yes, parang just enough na ipa-excite sila, pero dapat magbigay ka ng info din na hindi Pa-fall, naman, ganun. hindi Yan. naman mukhang wala kang alam doon Yan, sa ano. ganyan. Parang dami kong bubog dun sa pa-fall. Kasi nga si Nards eh. Dinamay na lang yung ibang tao. O sige, bago muna natin pag-usapan pa yung P77. Meron kaming series dito sa Ang Walang Kwentang Podcast, yung may Racket ambulansya. Memes. Racket Memes. Ako na ba yun? Yun ang sinusundo ng ambulansya. Wala naman ako narinig. Racket Memes na nagbibigay tayo ng sharing. Nag-share yung mga guests natin tungkol sa funny, either sa P77 or sa taping life mo. Kasi pinagsabay mo ba ang shooting ng P77 tsaka Beauty Empire? At Pulang Araw. P77 at Pulang Araw. Last year pa ibang to genre eh. yun. Hindi naman pala busy. Hindi peak ng career So, ni Tsaka Barbie hindi dehydrated. 6 days a week, 7 days a week. 6 days a week. MWF Pulang Araw, tapos TTHS P77. Ang location namin ng Pulang Araw, either Pampanga o Batangas. Okay. Ang P77, Fairview. Sana nag-adjust na lang yung isa para doon Sana na rin isang sa bahay na lang. Pampanga. Hindi, honestly, ang ano talaga niyan, either i-give up ko talaga yung P77. Kasi very demanding yung requirements ng Pulang Araw. Kasi, ano yun unsum yun marami kami doon. So, syempre, hindi lang schedule ko ang inaayos nila. Marami kami. Sisimulan na rin yung P77. Halos sabay-sabay nga. Sabi ko talaga, gawan nyo talaga ng paraan. Ako nang bahala na ako sa buhay kong hiram talaga. Gagawin ko parehas yan. So, choice ko talaga siyang pagsabay. At tingin mo worth it naman. Oo, ang P77. sinabi ko Galing talaga naman. kay Sinabi ko talaga kay Direk Derek. Sabi ko, Direk Derek, hindi ko i-give
nag-give up talaga ang P77. Kasi tinawagan na ako ni Direk Derek, sabi, we don't want to replace you kasi iyo talaga to, pero yung schedule mo kasi is asking for it. Sabi ko, hindi Direk, ako magsasabi, sasabihin ko sa Sparkle, kaya ko yan. Oh, galing. Kaya pala may bagong building na pinapatayo. Nakita mo? Sa tapat ng GMA. Yes, nakita. Sa'yo pala yun. Barbie's building. Barbie's GMA. Pero itong Beauty Empire, after na. Oo, ngayon na lang siya. Nagsimula kami mag-taping April. Oh, ay, April this year. Tapos itong P70, matagal na siya. Last year, nag-start siya ng September. Oh, in fairness, August, ang tagal ng September. ang tagal naman ng At least may kaunting pahinga. process, totoo. Yes, oo. Kaya nga nagtumakbo-takbo ang gay, di ba? For the run ang gay sa UP, ganyan, Ayala. Ayan. Yun yung time na hindi ka pa nag-Beauty Empire. Hindi pa, oo. Peak ng Pag-ready career. for Beauty Empire. Hindi naman din. Wala lang. Bagot, ganun. Oo nga, Diba? kahit walang show si Barbie, kita pa rin natin siya. Tsaka si Kung Barbie saan-saan. kasi, kahit na hindi mo siya hinahanap, makikita mo siya sa sobrang puti niya kasi glow in the dark to eh. Glow in the dark yung pagkaputi ni Akla. Parang, Medyo nakakainit na nga ng so, ulo pag tumatakbo minsan. siya sa UP, kahit di mo muna makita, sino tong sobrang puting Hindi marunong tumakbo. Nag-glow siya kasama ng mga SSB vest. Ay, wait, ano ba Masipag. yan? Ay, Bakit? ito may balabal. Ito yata yung ano. Saan? Dito. Okay, may lalabas na, kalapati. Ay, hindi, ito na lang. Ito na lang jacket ko para ano. May magic. Nakula si Direk Tonet sa joke na yon. Ito na po. Ito na ba? Oh, pa. Ito na, laban na yan. Oh, ito. Siya mas maganda tayo mo. Kasi, ano bang gupit ko? O, Tara, di ba glow in the dark? Oh, sinando tayo. Ikaw nga, Tonet. Okay na ako. Okay. Give na natin kay Barbie. O sige, ano yung mga memorable? Mga funny muna. Oh, sige. Kasi ilang years ka na? 35 in the business? Yung alam ng On cam public. yun on cam. Oo. Okay. Wala po. Oh. On Actually, cam. kasabay siya. Kasabay ng blessing ng GMA, si Barbie nandun. 70 feet. 70 feet Siya talaga. yung may pala. Kita mo? Yung sa labi talaga ng GMA, ako yung nakaganon. Hindi nyo kaya. Glow in the dark. O sige, anong mga memorable mong? Funny muna, bago yung mga heartbreaking. Or nakakatakot. Or nakatakot, mamaya sa P77. Siguro isa sa mga masasayang show na ginawa ko, yung That's My Amboy, ni Binibini at ni Direk Irene. Okay. Kasi ano yung talaga nagsama-sama lahat ng matatalino talagang aktor doon. Si Ate Matet, si Miss Meryl Soriano, Gerald Napoles. Yung ganon. Tapos si Sir John Arcilia, doon ko nakatrabaho. So parang ang saya nung set palagi. Tapos yung ang dami naming mga eksena na magtitinginan lang kami. Tapos magtatawanan na kaming lahat. Tapos hindi ikakat ni Binibini, i-air niya yun. I-air niya ng bonggang-bongga yung kasi may eksena doon na parang ibabash kunwari yung role ni Andre. Kasi artista yung role ni Andre Paras doon. Babatuhin ng itlog. Like itlog. Totoong itlog. Okay, cut. O di syempre, nagsiset up ng susunod na eksena, nakarugtong nun. So hindi ka muna maliligo. Ang fresh na itlog, tumagal ng 10 minutes sa katawan. Anong Maging amoy? scrambled egg. There's a certain ambience, there's a certain aroma in it. Try nyo. Okay na kami. Baka may mamiss kayo. Hindi ba sa may certain aroma, lahat kami amoy itlog. At least pare-pareho kayo. Pwede namang dayain na lang yung pagkalagay ng mga Binibini. Diba? Give naman natin. Pero masaya. Tsaka umeri yun, yung tawang-tawa lang kami. Ilang taon ka doon? 17. Ilang taon ka ba Or nag-start? 18 pala. 12. Sa Stairway, 12. Sa Lupin, 11. Sa Commercials, 10. Sa Lupin, nakita ka doon, tapos pinag-audition ka sa Stairway. Or kinuha Hindi, ka? matagal pa. Nakapag-extra pa ako sa Darna ni Miss Marian. Ganyan. As ano? Bahay Ampunan pa rin. Mukha ka... Ewan ko ba? Bakit ako laging nasa mga Nasa bahay ang punan. Yeah. Hindi kasi mukhang mabait. Para kayo maniwala ng Barbie natin. Akit lalo ni Barbie nung bagets yung batang-bata pa siya. Yes. Talagang mas well-rounded ako dati. Pero ito nung first time kong naka-work. So si Barbie, tsaka si Joshua, siya yung young Rian. Yes. Anong pangalan ni Rian sa Stairway? Jody. Tapos si Joshua, si Young Ding Dong, syempre. Nakalimutan ko rin Si pangalan. Cholo. Ano ba yun? Ba't memorize nyo? Hindi, memorable sa akin yun. Tapos di ba nag-ice skating? Yes. Ice skating. Nalipot namin Kasi yung walang mga snow pa-ice sa skating. Pilipinas. Wala. Kailangan natin gawin yung eksenang yun. Tapos yun yung Iconic. yun yung, saan ba tayo nag-ice skating? Mega Mall ba? Moa. Moa. Mega Mall. Oo.
di ba hindi pa bukas yung ano, so kailangan mo talagang i-prove dun sa guard para papasukin ka. So, na parte ka ng production. Parte ka ng production. Gusto mo lang ng shortcut doon sa entrance. Gusto ko lang pumasok ng 7A. At mag-ice skating. Tapos, sobrang galing ni Barbie. Oh. Galing, totoo. Pachika siya lang Bayan? Hindi, ang galing nilang dalawa. Kasi supposedly, dapat, nakaka-inlove yung bata para mag-gets ng audience na destined. Longingness nung dalawang. Destined to be together sila. Ang galing nilang dalawa. Tsaka si Barbie, kahit nung dati pa, parang, syempre, normal na yung mga mabilis umiyak, di ba? Mabilis umiyak. Parang, kasi sa Pilipinas, pag mabilis umiyak, magaling na umarte, di ba? Kahit hindi naman talaga dapat. Kasi syempre, kahit hindi man hiningi ng eksena. Oo. Pero si Barbie, yung iyak niya, akala mo na in love na ng madaming beses. Parang, ba't yung iyak niya? Parang si Barbie OA. Totoo, yung iyak niya yung mag-goodbye. Parang kala mo, anong nanakit sa'yo, bakla? Ilang taon ka pa lang. Pero yun, galing. Feeling ko kaya rin siya naging love na love ni Direk Joyce. Uy, pero aminin ko, nung That's My Amboy, challenge ako ni Direk ni First time mo Direk maka-work Joyce. si Direk Joyce, no? Na ako na yung Na lead. yung pagod. Ako na yung Yung lagi first nasa kong call last sheet, kong. ganyan. Oo, Happy ganyan. birthday yung Ako na yung may tao. birthday. Parang may mga eksena na, syempre po mga kalagitnaan yun na yung mga nagkakalabuan na yung magjowa dun sa show, ganyan. Gusto niya iba-ibahin yung iyak, ganyan. Doon ako na-try ng iba't ibang klaseng iyak. Ano iba't ibang klaseng iyak? Yung, syempre may iyak na dahil sa heartbreak sa jowa, meron yung pag namatayan ka, meron yung pag natuwa ka kasi pumasa ka sa exam, meron yung mga ganyan, yung mga iba-iba, sa takot, ganyan. Nakakamiss din si Direk Joyce, no? Isa pang mahusay si Barbie, yung nabanggit ni Marikina. So, Marikina is the first feature of Milo Sogueco. Yes. One of our Written by friends. Gerald Tarog. Yes. Gerald Tarog o General General Luna. Luna. Yes. Ang pinaka naalala ko eksena doon, yung kausap mo sa phone si Ricky Davao. Si Ricky Davao. Oh my God, si Sir Ricky. Yung role mo ay batang Maylin. Maylin. Maylin Dizon. Yes. Ang galing ni Barbie doon. Panoorin nyo guys, ay iba talaga. Grabe yung eksena niyo with Ricky Davao. Parang pinanood ko kasi siya bago ako matulog. Hindi ko maalala kung cellphone or ano. Hindi, Matulog. binigyan ako ng link ni Milo. Milo. Kasi hindi ko siya naabutan. So, first time ko siyang mapanood. Either Kasi sa Cinemalaya laptop. eh. Oo. 10 days lang. So, binigyan ako ni Milo ng link. Grabe yung iyak ko. As in, ganun ako. Paano? Hikbi talaga. Ang galing talaga nung eksena na yun sa phone na sobrang naano din ako kay Sir Ricky. Parang, Yun nga yata yung R.I.P. nag-tweet Sir kayo, Ricky. tama? Totoo. Yes. Nag-tweet ako. Anong tweet mo nun? Who's this Barbie? Charing. Totoo. Sino ba to? Galing kasi niya talaga doon. Tapos parang di ko kasi in-expect. So Marikina sa tungkol sa may mga sapatos. Yes. ganyan. Shoemakers. Shoemaker. Yung may first Cinemalaya mo? Yes. Nakaulit ka na ba ng Cinemalaya? Oo. Hindi pa. Derek Cabrido din and Miss Nora. Oh my God! Grabe mga nakatrabaho lang nung Barbie, no? Grabe. Oo, Kaya Ricky Davao, nahasa. Nora Honor. Yeah. Actually, hindi. Balikan ko lang yung eksena dun sa Marikina na yun, yung phone call scene. Hindi lang ako yun. Ibigay ko talaga yung commendation dun sa assistant director. I will never forget what she did for me. Kasi, aminin natin, ang mga assistant directors, hindi lahat ay equipped to deliver the lines. Kasi pag mga phone call Tama. scenes, Oh, yes. Ikwento mo. Yes. pag mga phone call scenes ng artista, lalo pag mabigat, hindi naman siya yung totoong maririnig mo yung kausap mo talaga na artista yung kausap mo. Assistant director magbabato nun nung dialogue. So, nung time na yon yung boses ng nanay ko, ang naririnig ko talaga yung assistant director. Tapos talagang kung ano yung iyak ko, iyak niya. Umiyak din. Talagang kinargahan niya ako ng bongga. So, Galing. props to our assistant director ng Marikina. Maraming salamat. I share the with you. The scene with you. Oo. Sa mga phone call scenes kasi, akala nung iba parang syempre, ang dali lang kasi phone call scene. Pero syempre, pag artista ka, tapos yung kabatuhan mo, drama, tapos parang, nasan ka, tapos parang nandito pa sa palengke. Parang, ay, tulungan mo naman ako, te! At saka meron yan yung mga parang flashback. Kunyari yung mga flashback. Tapos isasabihin lang nung ibang assistant director, eto yung nakita mo yung nanay mo. Tapos eto yung naghirap kayo. Tapos eto yung nakipag-break ka. Paano ka naman nahuhugot sa ganun? Diba? Syempre kailangan kargahan mo. So, iba-iba. I really appreciate assistant directors who really assist the actors also. Tsaka kakaunti na ang magagaling na AD ngayon. Yes. Sobrang minsan kasi kaunti. para makatapos na lang, Oo. mapabilis, maaga ma-pack up, pero... Yung hindi ka man lang, kaya ang assistant director, parang tulungan mo naman ako para mapaganda yung pelikula. At pagaanin yung buhay ng
Kailangan, isa yan sa mga parang pwedeng hidden talents ng ano. Unsung heroes talaga ng Oo, product assistant totoo. director. Kahit hindi naman sila mga galing umarte, may empathy lang na kaya nilang malagay yung ano. Kailangan may care eh. Kasi mararamdaman mo yun, di ba, sa isang eksena na kapag may care yung May AD. malasakit sa artista. Ganda. Mararamdaman mo. Maging AD mems pala. Assistant director mems. Saka mahirap maging AD. Sila ang may hawak ng araw. Kasi sila gumagawa ng breakdown, tama? Hindi si God ang may hawak ng araw. Hindi! AD. Hindi. You heard it here first. Sige pa, dun pa, sa gitna! Ito yung eksena na nabuyo si Sunshine na basagin yung windshield ng kotse ni Miggy. Yung boyfriend niya, played by Elijah Canlas, na pinuntahan niya sa school para ibalita na buntis siya at na si Miggy ang ama. At yun, pinagtabuyan siya at hindi inako. How are you sure that's mine? Ikaw ka ba yun talaga yung sasagot mo sa akin? Played by Maris Racal in, for me, one of the best, if not the best, performance of her career. Sa buong pelikula, bago ang eksena na to, tahimik lang si Sunshine. Oo nang oo sa coach, sa ate niya. Kung meron man siyang problema, pagkakamali, she keeps it to herself. At minsan, very unforgiving siya sa sarili niya. At sa pelikula, ito ang first time na makikita nating naglabas ng ganitong galit si Sunshine. Siguro ganun talaga, pag naipon lahat ng galit sa puso mo. Tapos hindi mo kayang ilabas dati. Kapag merong isang nagbuyo sa'yo, nag-push sa'yo, na okay lang yan, pwede mong ilabas yung galit na yan. Sasabog ka talaga. At ganun ang nangyari kay Sunshine sa eksenang to. Do the honors. Nasa gitna! Sige pa, order! Human rage, hindi niya malabas kasi nasa public space siya. Alam naman natin, sa atin, ang mga babae, hindi ine-expect na magpakita ng malaking emosyon, kundi pag-iyak, hindi ine-expect na magpakita ng galit. Hindi lang basta galit, pero rage talaga. Medyo pressured na kami sa eksena na to kasi palubog na yung araw. Tapos yung budget namin pang isang kotse lang. Added pressure yung last scene na namin bago kami mag-dinner break. At medyo nagbabadya na yung panahon. Biglang umaambon na from time to time ng araw na to na para bang mas pinupush pa kaming bilisan na. Ito yung DOP ko, si Pau Erendain. And yun, 2 cameras na yung sinet up ko. Isang frontal, isang side, isang medium, isang tight para isang take lang makuha na niya. So sinabi ko kay Maris na kailangan niyang ibigay na lahat dito sa shot na to kasi isang beses lang namin pwedeng basagin yung windshield ng kotse dahil wala na kaming pampalit. Pag hindi namin to makuha, hindi namin to makukuha. Sabi ko sa kanya, hanggat hindi ako sumisigaw na sumigaw yung pulis, yung hudyat na tapos na yung eksena at kailangan na niyang tumakbo, wag siyang titigil. Dito makikita mong pagod na talaga siya pero galit na galit pa rin siya. At sa sobrang bigat nung binigay niya, hindi niya napansin na nagkasugat na pala yung kamay niya, kakabasag dun sa windshield. Sa eksena na to, hindi na siya si Maris Racal, pero siya na talaga si Sunshine. Ayun, AD talaga kasi sila yung gumagawa ng breakdown, sila yung nagde-decide ano yung next setup, tama? Tsaka yung yung mood and feel. Yes. Kapag yung AD parang mukhang 50 days na nag-work. Oo. Tapos day 1 yung pa lang, no? Parang galit agad sa mundo. Oo, Ang palaya correct, yung ginawang agahan. Siya yung nagsiset ng mood ng set. Yes. Correct. In the same way, kapag magaan yung AD, magaan din yung set. Pero dito sa P77, ano yung funny or memorable na nangyari? Or kung may nakakatakot, sige. Sige na nga. Pero wag mo na lang i-reenact siguro. Ay, sorry. Actually, ang madalas namin pinag-uusapan talaga, si Yuen. Kami nila, Direk Nick, yung aming AD, tsaka si Direk Derek, yung parang ang tandang kausap ng bata, no? Yung dami niyang alam sa buhay, tapos natatawa na lang kami. Yung Siya yung nasa Firefly, di ba? Oo, yes. Tuwang-tuwa kami dun sa bata kasi hindi niya tinatrato yung sarili niyang bata. So parang pati tuloy kami, minsan kami yung nasisermonan niya, yung gano'n. Yung parang, sandali lang naman yun, gano'n. Tsaka pag nasa set ka talaga namin, parang buong P77, ano kasi siya luxurious condominium unit. Pero buong P77 was built from scratch by Erickson Navarro, our production designer, which gives us full control of the angles, the lightings, yung set design, paano namin bibigyan ng pulso yung eksena, ano yung ipapakita. Ang boga ng GMA! Daming budget Studio naman! Baka naman! Yes! Order pa kayo ng adobo, guys! Kaya show na to. Kung gano'n na, pero hindi, sabi mo kung gano'n
siya ka-helpful sa inyo? Kasi di ba minsan, kahit nga yung mismong script, ina-adjust natin pag yung mismong location, hindi akma dun sa nakasulat sa script, di ba? Pero ito lang yung na-experience kong set na hindi namin kinailangang mag-adjust sa location kasi we owned the location. Naging parang studio siya. Ganyan. Controlled eh. Controlled. Yes. Saan siya binuo? Sa isang hindi operational na office na building. Kala ko hospital eh, natatakot na Actually, ako. hindi naman. Bakit daw kasing morgue yung P77? Ipagyayabang ko na talaga. So, yung itsura kasi nung office na yon, wala siyang hagdan. Hindi ko alam bakit wala siyang hagdan. Pero meron siyang ayoko second niyan. floor. pero meron siyang second floor, Okay. Pero wala siyang hagdan. So, si Sir Erickson Navarro, siya ang nag-build nung hagdan. Kasi abandoned ba? Ganun? Yes, parang ganyan. Saan siya? Sa Fairview eh. Pero hindi na para bisitahin namin. Tinatanong ko lang. Hindi. Alam mo, feeling ko, maganda siyang maging haunted house. Kasi feeling ko nandun pa yung set. Kasi buong buo talaga siya. Kita mo talaga yung P77. Alam nyo, pwede natin gawing yun, promo. Pwede nyo gawing promo. Itayo natin. Parang tour the P77. Yes. Hindi kami kasama dyan, pero okay kaya. Sinuggest lang namin. Okay lang. Hindi na para isama pa kami dun sa pambayad. I think si Erickson na rin. O hindi, pwede nga yun na itutour. Tapos baka pwedeng mag-show ng doon. Doon kayo mag-isang advance screening. Kasi kung controlled din. Saya nun. Bongga yun. Ay, ibig sabihin din kasi guys, di ba usually, dahil nga third world tayo, ang pag-shoot natin, parang kakaiba siya sa Hollywood. Kaya parang ang taas ng tingin natin sa Hollywood na bakit ganyan yung mga shots nila. Kasi binibuild nila yung set. Pag kailangan nila ng ospital, hindi sila maghahanap ng ospital na sa gilid, nandyan yung ER, tapos tayo dito. Wala silang katabing nire-revive. Totoo. Wala. Kahit bahay, inaano. Parang sabihan mo yung doktor. Hindi kami, Sa Hollywood, talagang binibuild nila yon. Yung New York, ibibuild nila dito. Pag kailangan natin ng ospital, hindi para mag-build tayo ng ospital. Pupunta tayo sa isang totoong ospital kasi mahal din ang renta ng mga mga hospital bed. Tapos nagagalit yung mga audience. Parang hindi naman ganyan yung tamang pag-resuscitate Maraming mga ganyan. Hindi na lang nila i-appreciate na nag-ospital kami para sa inyo. Hindi namin binio. Pinractical namin para sa inyo. Tsaka suki na ospital yung urology. Yung Colonel. Totoo. Okay, alam na nila. Sa may Marikina. Totoo. Doon yung mga nire-revive doon, parang alam na nila. Parang, sige, okay na. Shooting for airing. For airing to. Okay na ako dito. Bawal bumukas yung elevator, kita sa likod. Totoo. Tapos so, kunyari, kahit mga bahay, yung parang nag-shooting kayo dito, tapos may bababa para maligo. Ay, sorry po. Okay lang, wait lang May nanonood ng showtime, pwede mo pa-mute muna. Tsaka nakatingin na gano'n. May nashoot kami ng hospital sa Marcos Highway. Regina. Oo. May mga naiwang mga masking tape, parang kami nag-shooting dito. May nag-shooting dito. May naglagay ng cruise. Oo. Tapos may araw. Oo. So, di ba? Tapos, yun din, dahil nga controlled, walang mga dumadaan na tricycle. Oo. Yung sound record din sa Hollywood, pagdating, feeling ko mababaliw sila. Ay, wala. Sa mga tilaok ng manok, sa tricycle. Shoot kami nito ng Wagas sa JMA News TV. Para nag-shoot kami sa Tondo. Tapos, hindi ko alam, for some reason, every minute may dumadaang Selecta ice cream. Yung 10-10. Sino bang may birthday? Pakyawin nyo na yan. Ilang twin passes pa kailangan namin pila dito. Tapos yung tindero, nanood pa nga nung shooting. So, andun lang siya. Tsaka minsan yung mga tindero din, alam na nila eh. Parang pag may isang may Selecta, may isang mag-aano ng balot penoy, feeling ko nag-textan sila na, uy, may shooting dito. Oo, daming tao. Daming tao, tenga sila. Bibili yung artista dyan. Papakyawin ni Barbie. Pero ang galing, nakaka-excite tuloy. Sobrang, Saan maggamit as promo? Ang bongga naman ng GMA. Parang dami mong hinanakit. Dali kasi mag-shoot pang gano'n. Yung parang ikaw magsasabi ng, dito ko gusto may kwarto. Di ba sa atin, parang, ay hindi po, kunyari, may piano. Eh wala namang piano sa hindi para kasi nga, 100 years old po yan. Wala pong piano sa script ko. Wala, kailangan siya nandyan. Kailangan nandyan, papatungan na lang ng na para bang, nagpapanggap na Lagyan lang tayo. ng Wala tayo halaman. nakikita ang piano dito. Kaya uso sa mga shooting yung parang papatayin na lang yung side na yan. Yes, tawag papatayin. Oo, yung term. Limit na lang. Ang galing naman, nakaka-excite. Hindi kayo minulto sa P77? Parang hindi naman. Hayaan mo daw, habol sila. Pero siguro hindi ko in-entertain. Yung ibang minulto? May nilagnat? Baka naman lang, May maulanan? sakit lang talaga? Wala ko meron. Ano nangyari? Ano nangyari? Dito ka. Production assistant. Meron tayong respondent. Alam ko na yung edit nito. Magiging, ganun. Ganon. Nilagnat, di ka naman naulanan.
change in weather. Nagpa-albularyo. Sorry. Kasi may na-feel ka doon, may parang bigat, gano'n. Tapos the next day, nilagnat ka na. Pwede palang excuse yun. Na maligno, oo. Baka yun yung excuse ni Derek ngayon. Derek! Magaling ka naman dyan! Ayaw lang mag-guest dito. Ayaw mag-promo. Wala nang ibang nakakatakot. Pero kasi usually sa mga horror sets, Meron talaga. Hindi mo na kasi alam yung totoong horror sa hindi. Oo, totoo din kasi naman. Kasi si Audrey, kasabay ko mag-portalet, okay lang. Yung itsura na yung gumanon, isipin niyo siya yung kasama ko magpumila sa portalet. Ng 7 p.m., apakadilim. Meron kayong mga ginawang rituals sa start na may pinatay kayong baboy, ganun. Hindi manok. Or may pinatay kayong Di ba PA? usually may ganun? Wala. May pinatay na PA na nilalagnat. Walang ritual na prayer. Sila. O kasi parang every time you build something, parang kailangan mong mag-sacrifice for the protection of the for the set. May ganyan eh. Kahit sa bahay, pag nagtatayo, kailangan mong magdanak ng dugo ng manok. Totoo naman. Totoo yan. Oo, totoo Ayun, yan. yung ganyan. So baka yun, sila nga, bago nila itayo yung P77. Dugo ng set man. Oo, dugo ng set. Ang hirap. Pero wait, actually, pa-play naman natin yung trailer. Pero, Hindi naman pala eh. pinili namin. Haba-haba nakita pa na natin. nila. Oo, kayo nakita nila. Pero tungkol saan yung P77 talaga? Actually, simplify ko na, mamamasukan ako, yung character ko, si Luna, doon sa P77, yung luxurious condominium, na pagmamayari ni Miss Jackie Lu Blanco at Direk Carlos Seguin Reyna. Grabe. So sa akin, kasi aalis sila eh. So ako yung magiging parang caretaker. / house cleaner nun. Pangarap ko para sa amin ng kapatid ko na makatira sa ganong klaseng, ganong kabonggang buhay, ganyan. So sinama ko siya. Pinuslit ko siya doon Si Yuen to? Oo, si Yuen, doon sa unit. Kaya lang parang ayaw nung unit. Meron Ayaw kang niya. sinama? Oo. Kasi nga hindi ko naman doon pagmamayari yung P77, ba't ako nagsama Bakit ng na nga kapatid naman ko kasi doon? nagsama ka ng bata? Ikaw din naman. Hindi, Kami dun sa Sabi ka P77. Oo. Actually, tama. Deserve. Trabaho, di ba? Ba't bakasyon? Family outing pala ko. Matabong kayo tayo. Oo, dahil. May dala pa sa Almavita. Yun. So parang feeling ko nagalit yung unit sa akin. Kasi parang lahat ginagawa ng unit para umalis kami. Kaya may line ka na parang may sariling pag-iisip yung space. Parang Oo, ganun. kasi parang, tapos ang catch nun, parang sabi ko, shucks, parang di tayo makalabas. Hindi kayo makakalabas after this recording. Nakikita nyo yan? Magiging pader yan mamaya. Sinasabi ko sa inyo. Hello, nakukuto. There's unease dun sa loob na parang kahit na luxurious siya, na parang it's the life that you want, merong eerie. May ganong eerie feeling dun sa loob ng unit. Tapos hindi ma-describe ng character ko. Tapos parang dinidisregard ko lang, ganyan-ganyan. Hanggang sa, as the story progresses, lalong lumalala, mas na-amplify yung horror sa loob. Tapos yung, nakukonsensya ako kasi sinama ko yung kapatid ko. Tama, deserve. Tama lang. Diba? Yung parang sabi ko, sorry naman! Diba? Kasi dito may aircon eh, sa bahay natin wala, yung ganyan. Yun, so yun yung talagang ikutan ng storya. Kasi panganay din si Luna eh. Yung character ko, si Luna Caceres. Panganay siya, so yung pressure ng mahirap kami, tapos ako yung panganay, ako yung magtataguyod sa pamilya ko. For sure, maraming makaka-relate sa inyo na... Mga breadwinner. Oo, yung pasan-pasan natin lahat, kahit hindi naman natin hiningi, hindi natin ginusto yun, sadyang, it's the role that we have to play. So, ikaw naman, syempre, ikaw sa sarili mo, as much as you want to live your life the way you want, hindi pwede. So, yung kagustuhan mo na lang na magkaroon ng magandang buhay, ibabaling mo sa kapatid mo na bata. Kasi syempre, he's got a whole new life ahead of him. So, gusto mo na lang kung ano yung hindi mo naranasan nung edad niya, maranasan niya. So, ganun siyang ka-desperate na mabigay sa kapatid niya lahat. Kaya niya sinama kayo, mapangsisi kayo eh. Kaya niya sinama para ma-experience niya na. Explanation niya pala yun. Na eto, ganito yung dapat na tirahan natin. Eto yung good life na sinasabi ko sa'yo. Ako kaya ayoko talaga sa mga masyadong mayayaman na condo eh. Kasi... Hindi ko rin afford. Yeah, parang horror siya, pero ang core niya, sibling love. Oo. Familial love. Ray Frozen pala. Yes. Let it go. Let me go. Let me go. Yun ang ganun siya. Ganda. Tsaka bakit yan kapag horror, kailangan madilim talaga? Kasi, hindi, aminin nyo, dito sa loob ng Basta Cafe, hindi nakakatakot. Pero sa parking, nakakatakot. Tama, mali. Huwag kayo lilingon kasi may Huwag kayo lilingon.
Talaga. Totoo naman, Iba, totoo iba yung naman. spook na naibibigay ng dilem. Oo. naman. Kasi yung Midsommar, di ba, ang liwanag, pero parang, yun yung gusto kong horror, yung maliwanag. I'm proud to say, di ako natakot doon. Oo, as in, parang nakakatakot to. Ito na? Hello? Florence Pugh, hello? Hindi Tapos, natakot. may nagyaya ng Hereditary. Ay, okay lang ako. Busy ako, busy Oo, ako. oo. Naparan mo ba? Oo. Bakit? Mga Hindi siya chismis na straightforward horror. Ano siya? Alternative narrative horror. Same genre ng sa amin. Alternative narrative. Oo, alternative narrative horror. Sorry. Diba? Tutuwa ko na yung next na offering ng GMA ay horror. Kasi parang lahat na ng genres nagagawa na ngayon ng GMA. O sige, invite mo na sila sa ano. Hindi natin nasabing play date, July 30. Sweldo. Yes. Sweldo yan, July 30. Bago buwan ng wika. Oh. Yung itsura ni Barbie. Akala ko naman kung ano ba. Gulong-gulo siya. July 30 in cinemas Yes, nationwide. yun ang umpisa ng palabas. Pero kahit araw-arawin nyo, wala namang problema, Yes. di ba? Kung may mga eksena na hindi nyo naintindihan kung nasan yung multo, ulitin nyo ulit bukas. Di ba? Araw-arawin nyo, sama nyo yung mga jowa nyo, pamilya nyo, barkada nyo, sama nyo lahat. Pag walang jowa, na ano ka? Pero kasi ang horror, mas okay talaga siya pag may kasama. Kahit hindi jowa. Mas maganda nga hindi jowa eh. Bakit ba inom? Hindi. Maganda nga pag jowa kasi parang pag lumabas si multo, may ganon! Hindi kayo marunong. Kailan mo last nagawa yun? Alam mo, try kong gawin dito sa P77. Sige, try natin sa premiere Nanood night ako. nyo. Video Tignan talaga sinong natin. ano. Direk Derek, humandak. Si Direk Derek pala! Siya yung katabi ko doon at si Miss Nessa sa kabila. So, di ba, talagang tatlo kami doon. Oo, ganon. So, dapat yan, bago magbuwan ng wika. Bago magbuwan ng wika. O birthday gift nyo pala dapat to kay Barbie. Oo, obligasyon nyo. Oo. Actually, Inuobliga ko kayo. paglabas yun ng sinihan nandun si Barbie Para makita ko talaga. May attendance check Tapos kapag talaga. may lumalabas, saan ka pupunta? Hindi ka kasi CR. Hindi to para... Kasalanan ko bang nag-iced tea ka? May mga cinema tours ka ba? Meron, marami. Iano natin. Actually, Yes. birthday ko, magsi-cinema visits ako. Magkakaroon kami ng advanced screening. Meron akong, may Molter ako sa August. Marami kaming block screenings. Taray! Barbie natin! Oh, yung mga nilibre ni Barbie kanina ng food, it's your time naman. Na ibalik. Introduce yourself. True. Tsaka sa mga gusto magpa-block screening, nalaman din namin yan nitong sa Sunshine. Madali lang magpa-block screening, guys. At So, huwag kayo ma-intimidate, hindi pala siya ganun kamahal. merong mga sinihan na pwedeng 20 lang, tapos mag-ano kayo, barkada nung isa, tapos barkada mag-merge kayo. Totoo yun, 20. Kaya yun, kaya yun. Kailangan nyo lang punuin yung mga seats na yun, pero nasa, magkano lang, 550 pesos per ticket, tapos yun na, i-add nyo lang nun. So, Correct, oo. Madali na ngayon. At saka ako, not for anything, hindi sa binibenta ko yung pelikula, masarap manood ng horror sa sinihan talaga. Totoo talaga yun. Kasi yung experience iba. Iba yung pag yung mag-isa ka lang sa bahay, yung parang, matatakot ka, pero parang yun na yun, ganyan. Yung iba magtatawanan pa sa sinihan, di ba, magkukwentuhan pa, ganyan. Tapos meron pa yung mga, lalabas yan, ay, lumabas nga, yung ganon. Di ba? Galing. Yung mga ganyan. I think isama niyo si Barbie. Talaga. Isama si Barbie sa Ay, mga ako block yun. screening nyo, baka pwede siya. I think ako talaga yun. Congrats naman. Congrats. Thank you, thank you. Barbie. Congrats. Maraming salamat. Napakasipag. Finally, natuloy na Oo ang nga. aking pag-guest. Dahil matagal, siguro August pa ba to? Ang Direk? tagal, ang tagal Last na. year. Thank you so Tama much ba? naman. Maraming salamat din Thank po. you so much. Congrats sa napaka-busy Barbie Forteza. Yes. At totoo na early siya. 1 hour and 15 minutes. Totoo. Sabi ko nga kay Chris parang, what if patulong ka na sa pag-setup ng upuan? Ay, ayusin na niya yung ano. What if start mo na? Ano ba naman yun, nandiyan na rin siya? Eh, di ba ayos-ayos na siya Grab dyan? Kaya message ko kayo ito nandito na si Barbie, bilisan mo. Chinek ko tuloy ko 7 p.m. o 7:30. Eh, nagpapa-blow dry nga ako. Sabi ko, ate, pakibilisan na. Hindi para ano pa ako. Cause of delay pa ako dito, ma. But yeah, we love a Sobra, professional oo. queen. Thank you so Thanks, much. guys. Thank you. Maligayang buwan ng wika. July 30, July 30. Manood kayo. Thank you, Barbie natin. Yes. Thank you, Marminatics. Thank you. Thanks, me. Salamat. Thank you. Thanks, guys. At saka doon, yun yung Zoom Sa mga nasa Zoom. Hello. Ay, hindi tayo nag-Zoom. Oo nga. But thank you, guys. Thank you. Thank you.